ngunit maraming hindi nakakaalam kung ano ang pangako na yan. At maraming hindi nakakaalam paano makukuha yung pangako ng Diyos sa iyo at sa akin. Ibinibigay na ng buong ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya nga sinabi niya, kung alam nyo ang salitang John 3:16, for God so loved the world that He gave the one and only Son, for those who believe in Him shall not perish but have everlasting life. Ginagawa nilang ordinary verse ang John 3:16. Pero hindi nyo ba alam? Andyan ang pangako. Sabi mo sa katabi mo, andyan ang pangako. Amen. Ano yung unang pangako niya sa John 3:16? Salvation. Amen po ba? Kung yan ay natamdamin ninyo at magre-rema sa inyong puso, sinasabi ko sa inyo, ipangangalak muli ang Espiritu mo. At marami mo na nakausap na mga pilosopo, mga taong talagang mahilig kumantra. Sasabihin nila, John 3:16, mag-go-born na rin na magpapalit kami ng religion. No! Ginawang literal ang born again. Sino ba yung pinanganak dito na kanyang ina sa lamang? O sabi kay hindi pinanganak, sino ba pinanganak? Kabuti lang tumulpun ka. Kabuti ba? Kabuti ba kayo? Sino yung ipinanganak sa puwerta na kanyang ina na ipinanganak sa laman? Akala ko naman mga robot tao dito Okay, normal tayo. Kung ikaw ay pinanganak sa lamang, ano ang kailangan ipanganak muli sa'yo? Itanong mo sa katabi mo. Kung ikaw ay pinanganak sa laman, may katabi naman kayo. Kung ikaw ay pinanganak sa laman, ano ang gusto ng Diyos sa'yo? Ano ang ipapanganak muli sa'yo ng Diyos? Ano? Espiritu. Bakit kailangan ipanganak muli ang iyong Espiritu? Upang maranasan mo ang mga himala ng Diyos, mga himalang pagbabago sa iyong buhay. God is Spirit and truth. Hindi siya mananalo sa iyo kung hindi mo i-accept na si Christ ay namatay sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Ano yung unang pangako? Salvation. Ito niyo yan, baka hindi ko alam yung pangako ng Diyos Yan ang pinakamahalagang unang pangako na sinabi niya sa John 3:16. Po ba? Huwag niyo baliwalain yung verse na yan. Importante yan. Kaya nga ang sabi, mag-over na din ako. Ayoko. Hindi nila alam, ang tinanggihan nila ay ang Espiritu ng Diyos. Amen? Ano sabi ni Nicodemo? Maaari po ba ipanganak muli ang isang bata na lumabas na sa pwede ng kanyang ina? May papasok ba siya muli sa kanyang sinapupuna, sa kanyang iyak? May papasok ba uli? Ang sanggol ay nilabas na. Pwede bang ipasok muli? Hindi namatay yan. Di ba? Parang ginagawa niya yung sarili niyong anak. At sa laman, sabi mo sa katabi mo, ang ipinanganak sa laman ay sa laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Amen po ba? Sa malakas na palakpak sa ating Panginoon. Yun yung sinasabi, when you accept Jesus Christ, we have a salvation. When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, King of Kings, yung Master sa buhay mo, you give you eternal life. Ano yung pangalawa? Buhay na walang hanggan. Una, salvation. Pangalawa, eternal life. Buhay na walang hanggan. Can you imagine, kapag tinanggap mo pala si Lord, saan bansa ka mang pumunta? Sasamahan ka. Sabihin mo nga, kung nangangarap ka pumunta ibang bansa, sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan na. At hindi lang yun, may promotion ng Diyos. Bakit? Naka-abide ang presensya ng Diyos sa'yo. Can you imagine kung nakamahal ng Diyos? Sa'yo nakatutok si Lord? Sabihin mo nga, sa'yo nakatutok si Lord? Sa'yo nakatingin si Lord?
Ganun kanya kamahal. Bagamat kung minsan binabaliwala natin ang gawain. Bagamat kung minsan binabaliwala natin ang mga pagtitipon. Mga gawain na makapagpapalakas ng iyong espiritu. Hindi mo ba alam? Tanging presensya lang ni Lord ang makapag-aaliw sa iyo sa oras ng kalungkutan. Amen po ba? Katulad nung sinabi niya, grace, by grace, naligtas ka. Binayaran niyo ba ang kaligtasan kay Lord? No. Oh, amen. No. Grace eh, biyaya. Kinahawagan ka, kinahawagan ako upang gumanda ang buhay natin. Upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang gahan. Kaligtasan na riyan, pagpapala na riyan. Yung pangako ay pangako ng Diyos. Amen po ba? Hindi katulad na tao na minsan na papa ko. Pero ang Diyos, ang sinabi niya ay sinabi niya. Kaya nga minsan, anak, huwag ka magdaw. Darating mo yung pangako ko sa iyo. Humakbak ka lang. Nakakadalawang hakbang ka na, titigil ka pa ba? Maraming nag-i-step backwards. Kaya nga nauso yung kay Michael Jackson yung sa imasayaw na gano'n. Yung ano yun, yung bumabalik. Hindi magandang sayaw yun. Kailangan paabante. Pa-forward tayo. Kasi kapag lagi kang umaatras sa gawain ng Diyos, do you think makukuha nyo ang promise of God? No. Hindi. Hindi ka na makaabante eh. Isang hatang, pangalawang hatang, tatlong hatang, nag-give up ka na. Kaya yun ba, nagbabackslider. Bakit na backslider? Nababackslide sa kapwa ng tao. Tanong ko sa inyo, huwag kayo mababackslide. Kung may nakikita man kayong katiting na hindi pagkakaunawaan o mga bagay na hindi nyo nagustuhan sa sister, ka-brothers nyo, please lang, look into Jesus, the finished of faith. Upang ang promise ng Diyos ay hindi mahadlangan. Alam nyo ba na nagiging hadlang ang blessing kapag yung tao tinignan nyo? Tao yan eh, talagang makasalanan yan. Pero, by grace of God, pwedeng baguhin din yung tao na yan. Hindi ikaw ang pwede magpabago sa tao. Only Jesus Christ. The miracle of God, the power of the anointing, the Holy Spirit ang magbabago yan. Yung kikilos. Kaya nga, by grace, sa biyaya ni Lord, magtatawaran tayo. Sa biyaya ni Lord, magmahalan tayo. Dahil biyaya ang binigay sa'yo ng Diyos. Huwag mo ipagdabot. Amen. Yung paglima, the Holy Spirit, ako na yung, itay mo na lang. Ang Holy Spirit ang nag-guide sa'yo. God give you the Holy Spirit. Bakit ka kinakabahan? Nararamdaman niyo ba yun? Pag gumagawa ka ng mali, may kaba. May magdadalawang isip ka. Yung tenga mo, may bubulong. Kunin mo na yan. Kailangan mo ng pera. Wala namang nakakita. Wala naman CCTV. Pero, kasi ninyo, once na ang kababu sa puso ay malakas, yun yung Espiritu ng Diyos na hindi niya pinakukuha sa'yo ang bagay na hindi sa'yo. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoong Jesús. Kaya ang sabi, pang-apat, Holy Spirit moving in your heart, siya yung kikilos, siya yung magpupumbig sa'yo, nakapupuli niya. May kabakan. Yun yung conviction. Kaya nga ang sabi, ang bawat kilos mo, merong galaw ang Diyos sa'yo. Ang bawat mindset mo, merong tinutulog si Lord sa'yo. Pagdaman ang demonyo ay bumubulong sa'yo, kailangan mo yan, daputin may pera na yan. Wala namang CCTV, wala namang nakakita, walang tao. Pero kapag God is with you, in the Holy Spirit ay nasa iyo, magtatapat ka kahit walang nakakakita. Yun yung born again. The Spirit ay nanahan sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong tenga. Kaya nabibigyan ka ng spiritual eyes, spiritual ears.
spiritual mind. Kung paano ang sila Joseph ay binigyan ng mga pangikain ng Spirit of God dahil hindi na magaganap. Ano na yung sabi? Provision for all needs sa Mateo 6:33. Ayan. Ano yung provision for all needs? Lahat ng kailangan mo, provide na ng Diyos. Sa Mateo 6:33, seek first the kingdom of God and this all things shall be added unto you. Unahin mo muna yung kaharian ng Diyos. Unahin mo muna makilala ang Diyos. Pag di mo kilala ang Panginoon mo, bigyan natin Panginoong Isus na siyang nag-lead up sa'yo, sa iyong buhay. Siya yung gagabay sa'yo. Ano man ang mangyari, ano man ang problema, siya rin ang mag-aayos ng problema mo. Ito ang pagmahal. Yan ang tinuturo ng Espiritu ng Diyos sa'yo. Bago mo makuha ang lahat ng promise niya sa'yo. Amen po ba? Hindi nila alam na ang Biblia ay narito ang buhay. Narito ang mga pangako. Narito yung kayamanan na iniintay mo. Kung paano kami dating mahirap, ngayon, glory to God. May bahay kami sa Grand Royal. May bahay ako sa North Highland. Binigyan ako ng company. At nakakapag-travel na ako sa iba't ibang bansa. Na dati hindi ko nararanasan. Ewan po ba? Nakarating ako ng Japan, nakarating ako ng Thailand. So busy. Pag nanako ang Diyos, totoo yan. But wait, you must waiting the promise of God. Don't stop forward. Don't stop forward unto God. Don't backward. Huwag kang umatras. Huwag kang umatras na. Huwag kang mag-backslide. Huwag kang mag-backslide. Yun yung gusto ng Diyos. Always step forward. And you will know the promise of God. How so amazing. Amen. The provision all of your needs. Nangungupahan ba ako ngayon? Nangungupahan ba ako ngayon? No. Hindi. Narito ako. Dalawa-dalawa inuwi ang bahay. Narito ako. Nagmamahal ng maraming tupa. Narito ako para sa inyo, para maglingkod. Bakit? Pinili tayo ng Diyos. Pinili ka. Pinili ako. Pinili tayo lahat. Maging ang mga nanonood ng live, pinili ka ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo yan. Pinili ka ng Diyos. At pag pinili ka, huwag mong bitawan ng Diyos. Ang tao ang bumibitaw, ngunit ang Diyos never bumitaw sa iyo at sa akin. Never niyang binawi ang pangako sa iyong buhay. Everlasting life yan. Everlasting. At walang katapusan. Forever ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Ang ikapa ito ay magkaroon pa ng peace. Ayan, para alam mo yung promise, may kakaroon ka ng peace of mind. Na kung minsan may problema ka, bibigyan ka ng Diyos ng peace of mind. Anak, pumanatag ka. Narito ako. Ako ang bahala sa problema mo. Hindi mo rin pababayaan mo. Yan yung bibigay ng Diyos sa'yo. Wala kang paghaban. Wala kang nararamdaman na pangamba. Dahil binigyan ka ng peace of mind mo ka. Yan yung itong pangako ng Diyos. Ano yung pangwalo? Ito yung napakaganda. Prayer. Pero mas maraming yes ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Nalalangin ako, nabigyan ako ni Lord ng church. Nalalangin ako na magmahal ng maraming trupa. Nalalangin ako magmahal at maglingkod sa Diyos. Kasi yun yung buhay ko. Magandang mo man ang yaman sa mundo. Pag wala si Kristo sa'yo, bali wala ang buhay mo.
Kaya mahalin natin ang Diyos ng lubos-lubos. Kaya nga inutos niya, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Lahat-lahat ay kailangan 100% ibigay mo para sa Diyos. At ibibigay ng Diyos ang 100% na pangako niyang pagandahin ang buhay mo. Ibibigay ng Diyos ang mga pangarap mo na nais mong marating. Sabihin mo sa katabi mo, siya ang may hawak sa'yo, siya ang nagbigay ng buhay sa'yo, kaya yung 8 pangako na yan, ang last ay ang prayer. Matuto tayong manalangin. Matuto tayong manalangin at kayo't manalangin. Hallelujah, Lord, we glorify your name, O God. We worship your name, O Lord Jesus. O sikaralakiya, sandaralakiya, ralasaka. Panginoong Yesus, maraming salamat. Sapagkat yung mga pangako mo ay aming panghahawakan. The promise of God ay aming nakakamtan. Ang 8 points, Lord, na ito ay aming mararanasan, Panginoon. Tunay na nagkaroon kami ng salvation, O God. Nagkaroon kami ng eternal life. Nagkaroon kami ng abiding the presence of God. The grace of God, O Lord, ay binigay mo sa akin. The provision of life, O God. At maging gift of the Holy Spirit, O God, ang siyang mananahan sa puso namin at siyang kikilo sa buhay namin upang gumawa kami lagi ng mabuti, upang gumawa kami lagi ng tama, Panginoon. Salamat sa iyo, the gift of the Holy Spirit, O Lord. Oh, ganun din, Lord, ang peace of mind, Lord. Mararanasan ng mga tao tumanggap sa iyo. Mararanasan ng mga tao patuloy na umiibig at tumalapit sa iyo, O God. Maging ang lahat ng aming prayer, O God. Ito'y tutugunin mo sapagkat kami anak mo, Panginoon. At kami pinili mo sa iyong pugasan upang magmahal, maglingkod, magpuri, magpasalamat sa iyo, O God. Lord, patawarin mo ang mga tao na yung nilikha na binabaliwala ang mga ganitong gawain, O God. Binabaliwala ang iyong salita, Panginoon. Hindi nila alam, Lord, na ito ang susi, Lord, ng aming tagumpay kung paano paglabanan ng gawa ng demonyo, kung paano kami mamuhay ng tama na may pag-ibig at paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy, Lord, buksan mo, Lord. Paghihawakan niyo yung tenga. Prophetic gesture, please. Paghihawakan ng tenga. Huwag yung cellphone. Okay? Please. Ayan. Sumunod kayo, tenga. Upang maranasan niyo ang spiritual ears ng ating Robin, spiritual ears. Hallelujah, Lord. Lord, dalangin ko, tinitignan ako ngayong araw na to, maging sa mga nanonood ng live, Lord, sa YouTube, sa every page, Lord, sa lahat ng bansa, Panginoon, international and local, O God. Lord, kung sila'y nakikiayon, Lord, at hawak nila ang kanilang tenga, O God. Lord, buksan mo ito ng spiritual ears, Panginoon. Marinig namin, Lord, ang iyong tinig, Panginoon, sa kung kami natutulong, O God, kakausapin mo kami. Ipakita mo ang mga provision, ipakita mo ang mga promise mo sa aming buhay, Panginoon. Patuloy, Lord, ang maririnig namin ay mga bulong na mabuti, Panginoon. At ang bulong ng demonyo ay tinatalian ko sa pangalan ni Jesus. Walang karapatan ang gawa ng demonyo na magbulong ng mga masasamang bulong sa aming isipan. Lord, ang aming isipan, hindi yung ulo, ang aming isipan, renew my mind, Panginoon. I-renew mo, Panginoon, ito. At ang wisdom, ang knowledge, Lord, ang ibibigay mo sa aming talino, Panginoon. Mga desisyon na may katalinuhan, O God. Mga bagay na gagawin na may katalinuhan, O God, na nagmumula sa iyo, O God. Lord, salamat sa knowledge and wisdom na ibibigay mo sa aming katauhan, O God. Lord, dalangin ko, hipuin ko rin, Lord, ang aming bibig, Panginoon. At dalangin ko ang lalabas dito sa bibig na ito ay mga pagpapala, mga panalangin, mga pagpapala para sa iba, pang-encourage, pang-comforter, Lord, sa mga nangangailangan ng kapit upang lumakas ang mga nanghihina, Panginoon. Lord, dalangin ko ang bibig na ito ay walang lalabas ng mga pangit, Panginoon. Patuloy, Lord, ang bibig na ito ay para sa iyo, Panginoon. At ang aming kamay, itas yung kamay, ano man hawakan ng aming kamay, Panginoon, ito ay pagpapala. Pagpapalang spiritual, pagpapalang healing, Lord. Ano man
Lord, kami ay magpe-pray, mananalangin sa mga may sakit, sa mga nangangailangan, at ito ay bibigyan mo ng anointing na nagmumula sa iyo. Kung paano ang mga propeta mo, Lord, pag itinaas ang kamay, ay mayroong mga kababalaghang nangyayari, Panginoon. Lord, sa aming paan, hinahambang namin ito, step forward sa iyo, Lord, Panginoon. Lord, hindi kami magbabackward ng palikod, Lord. Hindi kami aatras sa paglilingkod sa iyo. Hindi kami aatras sa utos mo, Panginoon. Mag-move forward kami sapagkat ang paang ito ay pagpapala. Yung lahat ng apakan na ito ay pagpapala. At dalhin mo ang mga pala to sa mga bahay na nakatanggap-tanggap ang iyong salita. O si Karalakia, Ralasanda, Ralakia, Ralasanda. At kahit sa ang bansa kami pumunta, Panginoon, we declare, Lord, pagpapala ang aming hambang. Sa bawat unang baitang, pangalawa hanggang sa maraming baitang, ito ay mag-iiwan ng pagpapalang himala sa bawat aming inaapakan, O God. Oh, thank you, Lord, in Jesus' name.